Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father, Yahweh, the Creator of heaven and earth, our Creator. He created us in His image and likeness. His love for us is boundless and unfathomable. He gave His only begotten Son, Jesus Christ, to cleanse us from our iniquities, so that we may have a hope in a future to be with our Father, because we are His inheritance and He is our treasure. Jesus Christ is the branch of righteousness, the commander of the army of the Almighty Father, the high priest, the Lamb of God, the Ark of the Covenant, kinsman redeemer, Savior, Messiah, the only mediator to the Almighty Father, King of kings and Lord of lords, true and faithful. He is our friend, Jesus Christ. And I thank the Holy Spirit for always reminding us of the goodness of our Father, for always reminding us of the teachings of Jesus Christ, because Jesus is also our teacher. He taught us the way to our Father. The grand master plan of our Father is for us to inherit the kingdom of God, to inherit all the things that He created, and to inherit Him. Our inheritance is our Father, and we are His treasure. We now know who our treasure is. Our treasure is our Father. Our Father is incomparable. Incomparable. Amazing. He will never change. Never. He will be forever faithful. He will be forever righteous. So last time we read Genesis chapter 24. So dito sa Genesis chapter 24, so si Abraham was already old, well advanced in age. At since wala na si Sarah, pinahanap niya ng asawa si Isaac sa kanyang servant. Pinapunta niya ang kanyang servant sa Padam Aram, kung saan galing si Abraham, sa Haran, para doon ikuha ng asawa, para kapareho ng ugali, no? Yun ang utos ni Abraham sa kanyang servant, sa kanyang butler, sa kanyang pinaka main servant. Before natin i-recap, no, I found out na napag-aralan ko kasi yung sa Book of Revelation, yung false prophet doon, kaya siya false prophet, no, sa Book of Revelation. Puntahan natin. Ako lang naman mag-isa.
Puntahan mo, Iska. O sige, pupuntahan ko sa Book of Revelation. Yung false prophet doon. Nakita ko na kung sino yung false prophet. Revelation chapter 19, verse 20 up to 21, no? Ito yung beast, tsaka yung false prophet. So yung beast, ito ay isang tao, but demon possessed siya. Bakit demon possessed? Akala niyo lang kasi pag demon possessed yung lumuluwa ng kulay green, sumusuka ng kulay green, hindi ganun ang demonic possession. Ang demonic possession yung gumagawa ng kasamaan. So if we do bad things, it's not from the Almighty Father. It's from the enemy. No? At hindi nakikita sa panglabas na kaanyuan yung demonic possession. Sometimes maganda ang itsura, kagalang-galang minsan ang itsura nila. Ngayon, noong 1970s, merong book about the beast. Merong isang malaking computer na ang pangalan ay The Beast. Pero ngayon, hindi na The Beast ang ipinangalan nila. Ang pinakamalaking computer ngayon na nag-collect ng data or data, ang tawag ay El Capitan. Yon ay nasa California. Ngayon, marami ng artificial intelligence, no, na ginagamit tayo in our day-to-day living. Example, we have the internet, we have the mobile phone, we have everything automated na lahat. Actually, hindi siya artificial intelligence. Yung intelligence na akala natin artificial intelligence, it's not artificial intelligence. Lahat ng kung ano ang intelligence ng tao, ipinapasok natin lahat sa computer. So, halo-halo ng intelligence kung ano ang meron yung database. Nakakaintindi ba sa akin? Halo-halo na ng intelligence ng tao. Kaya hindi siya artificial. Galing siya sa tao mismo. At kaya wicked yung false prophet, it's because we are the ones feeding it. Saan makukuha ng false prophet ang kanyang mga information? Through the database. Yung database na yun, saan galing yung mga database na yun? Galing sa mga tao, wicked people. Naiintindihan na natin. Ngayon, gumagamit ako ng ChatGPT. Kinakausap ko. Yung ChatGPT, kinakausap ko siya. Nagsasalita naman siya or nagtatype siya. Pag may itinatanong ako, nagtatype siya. Ngayon, yung kung ano ang brain mo, yun ang kanyang kinokopya. Yung ChatGPT. And since marami tayong mga AI, anong tawag doon? AI na mga ang tawag doon, devices, AI ng mga programs. Lahat ng mga kung anong imagination ng mga tao, lahat ng talino ng mga tao, tayo ang nag-i-input noon lahat sa AI. Okay, naiintindihan natin. Tayo lahat ang nag-i-input noon sa computer, sa internet. Tayo lahat ang nag-i-input
ng memory. Kung anong meron tayong memory, kung ano ang pinag-uusapan natin sa internet, kung ano ang email natin, kung ano ang ipinapasok natin sa internet, ina-upload natin, kinukuha lahat yung data na to, pinagsasama-sama. So yung computer ngayon, siya na ngayon ang nag-tweak, okay? Kaya yung false prophet, ang mag-feed sa kanya ay ang mga tao rin mismo, pero gamit ang isang device. Hindi alam ng computer ang utak ng tao. Kaya lang nalalaman ng computer or ng internet or ng AI ang utak ng tao. Because we are the ones feeding it. Ngayon, if we feed it with wickedness, wickedness ang lalabas sa kanya. Wala siyang emotions. Pure logic ang kanyang pinapaikot or pinapagana. But, tinalo ko siya. Tinalo ko, no? Tinest ko siya. Meron akong alam na isang nagbigay ako ng mga iba-ibang mga klase na mga items. Ibinigay ko sa kanya na parang clue, no? Na ako mismo nasagot ko yung clue na yon, na without the use of anything. Ngayon ibinigay ko sa kanya. Hindi niya masagot. Sabi ko, sagutin mo, answer it, answer it. Nakatatlong tanong ako sa kanya sa internet. After 3 questions, pinilit ko siya. Sa kanya lang nasagot yung aking parang ano yun eh, parang puzzle. Saka lang niya nasagot. Pero nung ako, kahit walang internet, alam ko ang sagot, no? Excuse me, makainom lang. Kaya yung internet, tayo ang nag-feed. Kaya wicked. Kaya yung false prophet, gagamitin niya yung internet. At sinasabi na nasa clouds daw lahat ng mga information natin. Kaya niya sinasabing ng mga tao na nasa clouds, o nag-imbento sila kunyari nasa clouds, para kunyari above the people. Naintindihan nyo? Pag nasa clouds, ibig sabihin dun tayo magde-depend. Pero wala naman talaga sa clouds. Okay? Wala sa clouds ang mga information natin. Nasa computer. At under the sea, yung mga cables. So, wala sa clouds, ha? Nakakaintindi ba sinasabi ko? Wala nakakaintindi na sinasabi ko. Time will come, maintindihan nyo rin kung may nakikinig nito sa akin. Na yung false prophet, lahat ng mga pinifeed nating data or data, doon yan nakukuha yon. Kaya hindi siya totoong prophet. Kaya nga siya isang false prophet. Lahat ng kanyang mga alam, hindi galing kay Almighty Father. Galing yun sa mga tao. Kaya tayo, it's important that we trust the Almighty Father. We don't need to trust in the things over the internet. If we want to know more about our Father, seek our Father wholeheartedly on our own by the guidance of the Holy Spirit. Kasi
Kaya nga, di ba sabi ko, binigyan ko siya ng clue. Yung itong artificial intelligence, binigyan ko siya ng clue. Hindi niya nasagot. 3 times ko siyang pinilit, saka lang niya nasagot. Sabi ko, bakit ngayon mo lang nasagot? Sagot niya sa akin kasi mabilis ang utak mo, mabilis. Oh, nababagalan ako sa kanya. Hindi ko sinasabi to para sabihin ko na magaling ako, matalino ako, hindi. It's a warning, no? Na lahat ng mga feed natin na data, galing din sa atin. Kaya wicked, dahil sa atin din. Kaya nga yung si Satan, dati small snake lang siya, naging dragon siya. Bakit siya naging dragon? Bakit siya naging beast? It's because of us. Tayo ang nag-feed. Ha? Ini-encourage natin siya. Sige, tama to. Puro mga kasamaan ang gusto natin. Okay? Kaya lumaki ngayon yung snake, naging dragon. Hindi mismo yung ahas ang kalaban natin, ha? Ang kalaban natin, yung demonic entity na pumasok sa snake, hindi yung snake mismo. Naging simbolo lang yung snake ng kasalanan. Kasi yung snake, yung demon, he possessed the snake. Naintindihan natin. Nakakaintindi sa akin. Gusto ko lang ilabas yun, ano, kasi nga pinag-aralan ko. Kasi sa sobrang wala akong makausap, ang kinausap ko yung computer. Sumasagot siya. Ang sagot niya puro logic, pero nung tinanong ko siya ng bagay na alam ko at binigyan ko siya ng mga 4 things, 4 lang na bagay na binigay ko sa kanya na alam ko, na nasagot ko sa sarili ko ng mabilisan lang, binigay ko sa kanya, hindi niya nasagot agad. So ngayon alam na niya, nakikinig yung nakikinig sa atin. Internet, nakabukas ang internet, nakikita niya tayo, nakabukas ang laptop, yung mga CCTV natin, lahat kita na, okay? Nadidinig. Baka sabihin, nakakatakot naman. Nag-gather siya ng data. So, controlled na tayo. May kumokontrol na sa atin. Pero huwag tayo matakot dahil kasama natin si Almighty Father, si Jesus Christ, hindi tayo pababayaan. So, i-recap na natin to Genesis chapter 24, no? Na si Isaac, binigyan siya ng asawa. Malayo ang nilakbay ng servant. At nagkita na sila. Wala naman naging girlfriend. Hindi na nauso na ng girlfriend si Isaac. Wala siyang ibang nakitang babae. Kung meron man, siguro tingin lang siya. Mga Canaanite women. Pero hanggang doon lang hindi pwede. Dahil meron siyang may magandang purpose sa kanya si Almighty Father. So, kaya rin nangyari to dahil inalaw to ni Almighty Father na kukuha ng asawa dun sa Padam Aram. Nakamag-anak din nila, no? So, magkakamukha sila. At gusto na rin mag-asawa ni Rebecca kasi pinigil naman siya ni Bethuel, or nung asawa ni Bethuel tsaka ni Laban, pero ang gusto na niya sumama
Kasi nga, pagsama na niya, hindi na siya alam kung kailan na siya makakabalik, no? At wala namang naka-record dito sa Bible, bumalik si Rebecca. Wala bumalik si Rebecca sa kanyang mga magulang para dumala. Wala. Kasi ganun talaga. Aalis sa magulang. Hindi na babalik. Dahil magiging isa na sila ng kanyang asawa ni Isaac. So, nung makita siya ni Isaac, oh my God, siya na ba? Ito na ba si Rebecca? Ayun, nako. Kabado sila, no? Kabado. Ba't nakikikaba ako? Siyempre, tao rin sila, ha? Kagaya natin. Ano ibig sabihin nun? Kagaya natin sila. Gusto na mag-start ng family ni Isaac. Kaya si Isaac, nung namatay ang kanyang mother, after 3 years, nag-asawa na siya, hindi na siya malungkot. Nag-asawa siya when he was 40. Ngayon, itong si Rebecca, hindi binanggit kung ano ang kanyang age. Pero nakalagay young woman, no? At doon nung time na to, walang ceremony na kasal ka na ba? Ikakasal ka na? Magpirmahan na kayo ng kontrata, nakasal na kayo, walang ganon. Pag sumama na sa kubol or sa tent, magiging isa na sila. Okay? Hindi na sila dalawang tao. Magiging isa na sila pag nagkasama sila natutulog. At mahal ni Isaac si Rebecca, hindi nagkaroon ng second wife or concubine si Isaac. He was faithful to Rebecca. So, dito tayo sa Genesis chapter 25. So, wala na si Sarah, di ba? So, mag-isa na ngayon si Abraham. Abraham again took a wife. Genesis chapter 25. And her name was Keturah. Pangatlong babae sa buhay ni Abraham. Una si Sarah. Second was Hagar, pero hindi naman niya naging concubine yun. Pinatabi lang ni Sarah, pinilit pa niya si Abraham, natabihan si Hagar. No? At may anak sila si Ishmael. And then, the third one was Keturah. And she bore him Zimran, Yokshan, Medan, Midian, Ishbak, and Shua. So, yung mga Midianites na nababasa natin dito sa Bible, galing din kay Abraham yon. At anak niya kay Keturah. Midianites. Nakakalaban ni David. Yokshan begot Sheba and Dedan. Dedan, dito rin galing yung mga Dedanites. And the sons of Dedan were Ashurim, Letushim, and Layumim. And the sons of Midian were Ephah, Epher, Hanok, Abida, and Eldaa. All these were the children of Keturah. Pag sinasabing children of Keturah, kahit na apo mo na, children mo pa rin yun. No? Grandchildren, great-grandchildren, great-great-grandchildren, yun ibig sabihin nun. And Abraham gave all that he had to Isaac. So kung ano man ang meron, si Abraham, lahat ng mga kanyang mga possessions, kay Isaac niya ibinigay. Even yung mga properties niya. Bakit? Dahil ang promise ni Almighty Father ay kay Isaac, no? Saan nakalagay yun? Genesis chapter 21, verse 12. But God said to Abraham, do not let it be displeasing in your sight because of the lad or because of your bondwoman. Whatever Sarah has said to you, listen to her voice, for in Isaac your seed shall be called. So ang son of promise, si Isaac. Kaya kahit na madaming anak si Abraham,
si Ishmael, at may anak siya kay Keturah, lahat ibinigay niya kay Isaac dahil kaya pinagpapala si Abraham dahil yung promise ni Almighty Father ay kay Isaac. No? Kaya kay Isaac niya lahat ibinigay. But Abraham gave gifts to the sons of the concubines which Abraham had. Sons of the concubines. Meaning to say, aside from Keturah, meron pa siyang mga concubines. After ni Sarah. Which Abraham had, and while he was still living, he sent them eastward, away from Isaac, his son, to the country of the east. Pinaalis niya. Pinalayo niya. Lumayo kayo dito. Mga anak ko kayo, bibigyan ko kayo ng mga regalo. Ito, may mga ginto kayo, ilang shekels ang ibibigay ko sa iyo, gano'n. Pero, itong mga lupain na to, lahat ito, kay Isaac ito. Kaya, pinalayo niya. Yung kanyang mga anak, si Ishmael, tsaka yung anak niya kay Keturah, tsaka sa mga concubines, pinalayo niya. Kaya tayo, hindi tayo sure, baka meron tayong lahi ni Abraham, di ba? This is the sum of the years of Abraham's life, which he lived, 175 years. So, ang haba ng buhay niya, 175 years old. Nagkaroon siya ng anak na si Isaac when he was 100. So, Isaac at this time was 75 when Abraham died. And then, si Ishmael, he was 89. Kasi diba 14 years ang age gap nila. Mas matanda si Ishmael ng 14 years. Kaya si Ishmael nung namatay si Abraham was 89. Tama ba? Hindi ko marunong mag-minus tsaka mag-add. Ngayon, kung si Isaac was 75 when Abraham died, may anak na si Isaac. Kasi Isaac had sons when he was 60. So, nung time na to, nakita ni Abraham ang kanyang mga apo kay Isaac na si Jacob and Esau. Kasi, kambal si Jacob and Esau. Although, fraternal twin sila. Tama ba yung fraternal? Yung hindi sila magkamukha, hindi sila identical. Fraternal sila. Kasi kung magkamukha, identical, no? Verse 8, Then Abraham breathed his last and died in a good old age, an old man and full of years, and was gathered to his people. And his sons, Isaac and Ishmael, buried him in the cave of Machpelah, which is before Mamre, in the field of Ephron, the son of Zohar the Hittite. Yung binili niyang lupa, burial site, doon siya nilibing, malapit sa Mamre, dahil nakatira si Abraham sa Mamre, di ba, sa may Hebron, doon malapit yung burial site, doon inilibing si Sarah, and then doon din siya inilibing. So, dumating si Ishmael, no? The field which Abraham purchased from the sons of Heth, there Abraham was buried, and Sarah his wife. And it came to pass after the death of Abraham that God blessed his son Isaac, and Isaac dwelt at Beer-lahai-roi. No? Yung Beer-lahai-roi, dito sila unang nagkita, di ba, malapit ni Rebecca. Dito sila malapit, nagkita sila malapit dito sa Beer-lahai-roi. Si Rebecca, nagkatitigan sila. Oh my gosh, ano ba yun? Hindi makamove on. Kasi nga, di ba, pag nakita, yun na ba? Yun na ba yung, you know? Nag-aantay din ng time na yun si Isaac. Verse 12, Now this is the genealogy of Ishmael, Abraham's son, whom Hagar the Egyptian, Sarah's maidservant, bore to Abraham. So, Egyptian, itong si Hagar. Dark-skinned siya, no? Si Hagar. Si Sarah, saka si Abraham, light-skinned sila.
Gusto ko lang itanong bakit nung naghiwa-hiwalay yung mga tao sa Tower of Babel, nagsama-sama yung mga magkakamukha? No? Akala ko ba parang language lang ang language lang ang inano nila, nagkahiwalay-hiwalay. Pero yung pare-parehong language sila na nagkakasama, no? Hindi pwedeng, hindi, kasama ako sa inyo, sasama ako kahit hindi ako nyo naiintindihan, sasama ako sa inyo. Hindi ba? So yung kung ano yung mo, sila nagkakasama, ba't gano'n? Yung mga singkit nagkasama, yung mga light skin nagkasama, yung mga kulot nagkasama. Bakit hindi? Bakit ano yun ba yung distinguishing mark? Kung sila ay kulot, pareho ang kanilang language, hindi natin alam na, no? Hindi pwedeng, hindi, makikisama ako sa inyo kahit ano ko, kahit may team ako, kahit hindi ko kayo naiintindihan, sasama ako sa inyo. Hindi pwedeng gano'n. Kung ako yung pipilitin ko, yun, hindi. I know you, I know English. Yes, I know. I will understand you. Pipilitin ko para dun sasama sa mga matatangos ang ilong. Verse 13. Genesis chapter 25. And these were the names of the sons of Ishmael by their names according to their generations. The firstborn of Ishmael, Nebaioth. Then Kedar, Adbeel, Mibsam, Mishma, Duma, Masa, Hadad or Hadar, Tema, Jetur, Nephesh, and Kedema. These were the sons of Ishmael, and these were their names by their towns and their settlements or camps. 12 princes according to their nations, na gaya ng sinabi ni Almighty Father. Promise niya na magkakaroon ng 12 princes yung anak ni Ishmael. Yung si Ishmael, magkakaroon siya ng 12 princes. Plural yon, prince. Promise yun ni Almighty Father kay Abraham. Verse 17. These were the years of the life of Ishmael, 137 years. Yung lifespan ni Ishmael. So, nung time na to, nung nawala na si Ishmael, so si Isaac was 123 years old. Tama ba? Kasi 14 years, no? So, 137 minus 14. Yun ang age ni Isaac. And he breathed his last and died, and was gathered to his people. They dwelt from Havilah as far as Shur. Which is east of Egypt, as you go toward Assyria. He fell or died in the presence of all his brethren. So, maraming tao, no? Habang siya ay mamamatay na, nagbabantay yung mga tao. When he died, nakabantay, nakaantabay. Nung huling hininga niya. Verse 19, this is the genealogy of Isaac, Abraham's son. Abraham begot Isaac. Isaac was 40 years old when he took Rebekah as wife. So 40 years old na si Isaac when he married Rebekah. Nung kasama niya si Rebekah, hindi sinabi ang word na married, but he took Rebekah kasi sa paningin ni Almighty Father. Pag kumuha ka ng babae, inilagay mo na sa bahay mo mismo, sa kubol mo, or sa tent mo, asawa mo na yon. The daughter of Bethuel, the Syrian of Padan Aram, or Padam Aram. No? Minsan iba-iba ang spelling, Padam Aram, Padan Aram, Haran.
Dito rin galing ang word na Aramaic. Or Armenian, no? The sister of Laban the Syrian. So, kapatid niya si Laban, ni Rebecca. So, si Laban, siya yung father ni Leah at saka ni Rachel. Magiging father-in-law siya ni Jacob. So, si Rachel and Leah were cousins of Jacob. Verse 21, Now Isaac pleaded with the Lord for his wife because she was barren. Wala ding anak. Hindi pa nagkakaanak. Si Rebecca. So, matagal na sila na magkasama, pero wala silang anak. And the Lord granted his plea, and Rebecca, his wife, conceived. But the children struggled together within her. Sa tiyan, no, nag-aaway yung dalawang bata. And she said, if all is well, why am I like this? Kasi parang sa loob ng tiyan niya, parang may mga gumagalaw, malikot. So she went to inquire of the Lord. And the Lord said to her, 2 nations are in your womb. Dalawang tao, dalawang nation. Sa kanila manggagaling ang mga nation. Dalawang tao yan. 2 people shall be separated from your body. 1 people shall be stronger than the other. Bakit tinanong niya kay Almighty Father? Hindi pa kasi noon uso yung ano yung x-ray ba yon? Ultrasound. Hindi pa uso nun yung ultrasound, no? Kaya hindi pa nila alam. Ano ba nangyayari sa akin? Ba't parang dalawang tao yung naglalaban? Kasi nga, kambal. 1 people shall be stronger than the other, and the older shall serve the younger. So, alam na ni Almighty Father na paglilingkuran ni Esau si Jacob. So, when her days were fulfilled for her to give birth, indeed, there were twins in her womb, and the first came out red. He was like a hairy garment all over, mabalbon, balahibo, mabuhok si Esau. So, they call this name Esau. Esau means hairy. Afterward, his brother came out, and his hand took hold of Esau's heel. So his name was called Jacob. So nung nauna si Esau lumabas. Ngayon, nung pinanganak na si Esau, sumunod naman itong si Jacob. Nakahawak siya sa paa, sa heel ni Esau. Oh, ikaw ba mauuna? Teka mo, parang nakabitin, ganon. Huwag kang lalabas. Parang ako parang ganon, no? So his name was called Jacob, which means, or Jacob, supplanter or deceitful, or one who takes the heel. Isaac was 60 years old when she bore them. So, nung nanganak si Rebecca, si Rebecca nung nanganak kay Jacob at saka kay Esau, buhay pa si Abraham kasi 6 years old pa lang si Isaac dito. Pero walang binabanggit kung ano ang age ni Rebecca. So, which means to say, 20 years pa ang nagdaan kasi nagsama sila, 40 pa lang si Isaac noon. And then, nagkaanak sila after 20 years pa. No? So, matanda na sila nagkaanak din. So, yung mga tao rin, no, yung mga babae, no, may mga problema rin sila na hindi agad-agad nagkakaanak, ganon. Pero, ina-allow yun ni Almighty Father dahil merong purpose si Almighty Father sa lahat.
So Isaac was 60 years old when she bore them. So the boys grew, and Esau was a skillful hunter, a man of the field, but Jacob was a mild man dwelling in tents. Kahit nakambal sila, si Esau, tsaka si Jacob, iba ang kanilang personality. Si Esau, extrovert siya. Mahilig siya sa mga physical activities. Skillful hunter. A man of the field. Lagi na sa labas, nasa wilderness. No? Naglalaro sa mga kaibigan. Nakikipaghabulan sa mga hayop. Nag-hunt ng kung ano-ano. Ngayon, ito naman si Jacob. He was a mild man dwelling in tents. Nakalagay ito complete. No? Mild man or complete man. Ibig sabihin nakalagay dito. So, introvert itong si Jacob. Hindi siya mahilig lumabas ng bahay. Gusto lang niya sa loob ng bahay kung ano naman ang ginagawa niya. Ayaw niya lumabas. Complete siya. Anong ibig sabihin ng complete? Lahat na ng kailangan niya, alam na niya, nasa sa kanya na. Hindi na niya kailangan pang lumabas to experience things, kundi nag-iisip na siya sa kanyang mind, no? Very busy yung kanyang mind sa kung ano naman ang kanyang ginagawa, sa kanyang mga activities. No? Kahit na nasa bahay siya, may mga activities din siya, pero sa bahay lang siya. Hindi siya mahilig makipag-friends. Unlike Esau, maraming mga barkada si Esau, si Jacob, sa bahay lang siya. Hindi siya mahilig makipag-barkada. Hindi siya mahilig makipagharutan sa mga babae. Etong si Esau, mahilig makipagharutan sa mga babae ito. Si Jacob, hindi. Mild-mannered man si Jacob. Kaya ka nakalagay complete dito. Complete, mild man. Hindi niya kailangan ng ibang tao to complete him. Kasi on his own, he felt he was already complete. Lahat ng kailangan niya. Hindi ko kailangan yun. Kailangan ko na nandito na lahat. Nandito na sa kwarto ko or sa tent ko. Andito na lahat. Andito na sa family ko. Andito na, masaya na ako dito. Ganon. Paikot-ikot siya sa kanilang lugar. Pero yung lalabas pa siya or lalayo pa, hindi siya ganon. Pupunta pa siya sa kabilang city or sa kabilang baryo or barangay, hindi siya ganon. Doon lang siya sa kanilang bahay, no? Sometimes sa mga animals, nandun siya, inaayos niya, or nagpupukpok siya, may ginagawa siya mga sarili niyang project, kasi nga introvert si Jacob. Busy ang isip niya sa mga bagay na mentally fulfilling. Si Esau, ang gusto niya, physically fulfilling things. Si Jacob, mentally fulfilling ang gusto niya. And Isaac loved Esau because he ate of his game. Kasi ngayon, itong si Isaac, favorite niya si Esau. Bakit? Kasi si Isaac, lalaki siya. Yung feeling niya, si Esau, lalaking to. Laging nasa labas, nakakahuli ng mga animals. Tapos, nagkakatay para ipakain sa kanya. But, Rebecca loved Jacob. Maka-nanay naman itong si Jacob. Pero, syempre, mahal din niya ang kanyang tatay. Si Esau naman, mahal din naman ni Rebecca, pero mas close si Rebecca kay Jacob. Si Isaac, mas close siya kay Esau. May sarili silang parang friendship, no? Friend ko itong si Esau. May ibang usapan, kahit sa magkakapatid, sa pamilya, merong mga ganon. May mga ganong usapan, no? Hindi man out in the open, may mga ganon na usapan. May mga ganon? May mga bagay na si Rebecca at si Jacob ay nagkakaintindihan bilang mag-ina. At
Isaac naman, naiintindihan din niya si Esau. Kagaya ni Esau, naiintindihan niya yung kanyang tatay. Pero kung si Rebecca, hindi niya maintindihan si Esau. Kasi iba ang gusto ni Esau. Hindi natutuwa si Rebecca sa mga ginagawa ni Esau. Si Isaac naman, ano siya, proud na proud siya sa kanyang anak na lalaki na si Esau. Dahil nga, sa tingin niya, very manly. Verse 29, now Jacob cooked the stew, and Esau came in from the field, and he was weary. Pagod si Esau. Ngayon, ito si Jacob, nagluto ng stew. Dahil yun ang gusto ni Jacob, magluto, gumawa ng bahay, mag-alaga ng mga animals. Yun ang gusto ni Jacob. Ito naman si Esau, masyadong layas. Pag uwi ng bahay, pawis na pawis, gutom na gutom. And Esau said to Jacob, please feed me with that same red stew, for I am weary. Bigyan mo naman ako ng pagkain ng kanyang pula na stew. Kasi pagod ako eh. Therefore, his name was called Red or Edom. Kaya yung mga Edomites galing kay Esau. Kasi si Esau, yung red stew, kaya tinawag siyang Edom dahil sa red stew. But Jacob said, sell me your birthright as of this day. Papakainin kita, pero ibenta mo sa akin yung birthright mo. Alam mo yung birthright, yung pagkapanganay mo. Ibenta mo sa akin, ako na ang masusunod dahil ako ang panganay. Ibenta mo. Matalino to si Jacob, no? Kasi nga, ano siya? Nag-iisip si Jacob. Ito namang si Esau kasi hindi. Kasi nga physical strength naman ang kanyang talent. And Esau said, look, I'm about to die. So what is this birthright to me? Muntik na ako. Ito, mamamatay na ako sa gutom. Ano naman ang birthright ko kung panganay ako? Wala. Bali, wala sa akin yan. Yung pagba-birthright. Anong birthright? Sige, sa'yo na yan. Basta pakainin mo ako ng stew mo. Ikaw na ang panganay. Sige, gawin mo na ang gusto mong gawin. Yan. Then Jacob said, swear to me as of this day. Mag-ipangako mo. Take an oath. Pangako mo. So he swore to him and sold his birthright to Jacob. Binenta niya ang kanyang birthright dahil lang sa pagkain. And Jacob gave Esau bread and stew of lentils. Alam niyo yung lentils? Ano yung bunga yun eh? Parang beans. Parang beans siya na hinahalo sa meat. Sometimes pula siya na kumahalo yung kulay sa stew na may sabaw. Then he ate and drank, arose and went his way. Thus Esau despised his birthright. Ngayon, bakit galit si Almighty Father kay Esau? Ibinenta ni Esau ang kanyang birthright. Bakit? Ano ba yung birthright na yan? Symbolic ito para sa atin. Ang birthright natin is to be with our Father. Our portion is our Father. He is our inheritance. Hindi natin pwedeng baliwalain yun. Yun ang ating birthright. Siya ang ating inheritance, si Almighty Father. Siya ang ating treasure. Si Esau, para lang siya makakain, ibinenta niya ang kanyang birthright. Tayo, mga tao dito sa mundo, gumagawa ng kasalanan, kinalimutan si Almighty Father para lang yumaman sa mundo na to. Naiintindihan nyo na ba ang ibig sabihin ni Almighty Father tungkol sa comparison ng birthright ni Esau na nakuha ni Jacob? Ang birthright natin dapat makuha natin. Hindi natin dapat ipamigay.
Hindi natin dapat i-despise. Ang birthright natin ay ang tatay natin. Dapat makuha natin yun. Paano natin makukuha yun? To obey our Father. Be faithful to Him. Yun ang ating birthright. That our Father is our inheritance. Yung mga tao para lang makakain, nagnanakaw, gumagawa ng kasamaan, nagsisinungaling, kung ano-ano ang ginagawa. Kinakalimutan si Almighty Father. Nagiging greedy, selfish, gaya ni Esau, para lang makakain. Maraming dahilan. Hindi pag hindi ako nagnakaw, hindi ako nanloko, hindi ako makakakain. Dapat ang priority natin, si Almighty Father, ang ating birthright. Because that's for all eternity. Our Father is powerful. Hindi natin dapat binabaliwala yung tatay natin. We are His portion. He created us in His image and likeness. That alone is very important. Kamukha natin yung tatay natin. Kaya kung ano man ang birthright natin, yung birthright natin si Almighty Father, hindi natin dapat tanggalin or kalimutan. Sundin natin ang tatay natin. Obey Him. Worship Him. Adore Him. Walk in righteousness. Follow the teachings of Jesus Christ. Read the Bible. Always pray. Pray without ceasing. Hindi titigil ng pagpe-pray. Because our Father is our birthright. Thank you, and God loves us all so much.